Handa na po ba ang lahat? Amen. Let us all stand, mga kapatid, at tayo po ay mananalangin, hindi tayo ng gabay sa ating Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nasa huling bahagi ng gawain ito. Dalangin po namin ang inyong pong pangunguna at pagbubukas ng aming mga kaisipan, lalo na po ang aming mga panauhin at ang bawat kapatid, na kami po, Diyos, ay mga tuto ayon po sa inyong kalooban. Nawa, huwag masayang, Panginoon, anumang bagay ang aming pag-aaralan. Nawa, ito po ay maitago namin sa aming puso, amin itong maging motivation sa aming paglilingkod sa inyo. Ito po aming dalangin, Ama, sa dakilang pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Palakpakan po natin. Ang paksa po na ating pag-aaralan ay pinamagatang ang mga gantimpala ng Diyos. Yan. So pagdating po sa gantimpala dito sa lupa, ang dami po niyan sa lupa, mga kapatid. No? Sa ating panahon, kapag itinuro mo lang si Atong Ang, dahil siya po ay wanted ngayon, most wanted po siya ngayon sa Pilipinas, pag naituro mo siya, ay, if I'm not mistaken, ilang milyon po? 10 million. 10 million po ang gantimpala. Ang gantimpala, mga kapatid niya, nauubos. Amen. Ngunit ito pong gantimpala na ating pag-aaralan ay higit po ang kataasan nito. Amen. Higit po ito, mga kapatid, sa kahit pagsamasamahin niyo po ang lahat ng treasures dito sa lupa, hindi po ito matutumbasan itong gantimpala na ating pag-aaralan. Kaya hinihingi ko po ang inyong buong atensyon na itong gantimpala na ating pag-aaralan, itago niyo po ito sa inyong mga puso't isipan. Kasi pag ito nalimutan ninyo, mawawalan kayo ng motivation. Amen. Okay? So ano po ba ang meron sa langit? Halimbawa, ikaw, nasumpungan ka ng Diyos na tapat, naglilingkod, at iniligtas ka niya. So anong meron sa langit pag dinala ka niya? So ito po, mga kapatid, ang gantimpala na ating pag-aaralan. Ang sabi po rito, mga kapatid, ang mga gantimpala sa langit ay ipinangako sa mga mananampalataya para sa tapat na paglilingkod, pagtitiis at makadiyos na pamumuhay batay sa katuwiran ni Kristo. So kung mapansin po ninyo, mga kapatid, sinasabi dyan, ito pong gantimpala ay para po sa mga tapat na naglilingkod. Hindi po lahat ng nagsasamba o nasa loob ng sambahang ito, bahay panambahan, kahit saang simbahan, hindi po lahat ng nasa loob ng simbahan na nagsasabing nagsisimba sila ay tapat. Amen. Hindi lahat. At hindi lahat ng nakikinig, tapat. Yung iba dyan, mga kapatid, hindi nila alam bakit sila nasa loob ng simbahan. Hindi nila alam, mga kapatid, talaga yung dahilan at purpose kung bakit sila nabubuhay. So, napakaliwanag ng sinasabi. Tapat po ang tinutukoy dyan. Okay? Sabi dyan, sila rin po yung nagtiis. May pagtitiis sila. Kaya kung hindi ka marunong magtiis dito sa lupa, hindi ka makakapasok sa langit. Amen. Hindi marunong magtiis, konting pagsubok, umaayaw. Konting pagsubok sa buhay, idadamay pati ang Panginoon. Konting problema, konting kawalan sa buhay, hindi na maglilingkod sa Panginoon. So walang pagtitiis. So ang mga taong may pagtitiis, sila ang kasama dyan. At ang sabi dyan, makadiyos na pamumuhay. Wala pong taong magsasabi na siya po ay merong makadiyos na pamumuhay na naglalasing siya. Amen. Wala pong tao na magsasabi na siya po ay may makadiyos na pamumuhay na ang kanyang business ay mga sigarilyo, mga droga, mga alak. Wala pong ganung klase, mga kapatid, na makadiyos na pamumuhay. Pag sinabing makadiyos na pamumuhay, ikaw po ay nabubuhay sa tamang kapamaraanan. Hindi ka nagmumura, hindi ka nagsusugal, hindi ka gumagawa ng masama sa iyong kapwa, bagkus ikaw po ay palaging nag-iisip kung paano mo paglilingkuran ang Diyos. Sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan ng pagsamba, sa pagtaas ng kamay, sa pag-awit, sa pagtugtog, no? Sa pagkikipag-fellowship sa loob ng simbahan. Yan po yung pagiging makadiyos na pamumuhay. Ano pa po? Ito po yung pamumuhay na kung saan ang iyong pananamit ay hindi na katulad dati. Amen. Pag makadiyos ka na at may makadiyos kang pamumuhay, hindi ka na po dapat makikita sa labas ng kalsada na nakahubad ka dyan. Amen. Mabili ka ng suka, nakaubad ka. O kung ano man ang suot mo, butas-butas pa. Mga kapatid, pag babae ka naman,
hindi ka na dapat nagme-makeup, hindi ka na dapat nagbubutas mga kapatid ng tenga mo para lagyan ng kung ano-anong burluloy sa katawan. So pag sinabing makadiyos na pamumuhay, napakalawak po niyan mga kapatid. Tigilan mga kapatid ang pagme-makeup, tigilan mga kapatid ang mga paghihigaw, tigilan ang pagsasabit-sabit ng kung ano-anong burluloy sa katawan. Kasi kahit saan natin tingnan, maniwala man kayo o hindi, kaya nyo siya sinasalpak, inilalagay, inimimake-up, dahil hindi naman talaga yan para sa Diyos. Amen. Ang pinaka-point niyan para sa sarili mo, para ma-attract sa iyo ang tao, Amen. para maging maganda kang tignan sa harapan ng tao. Pero sa mata ng Panginoon, hindi ka magandang tignan. Amen. Pag ikaw may maka-Diyos na pamumuhay, dapat nakikita sa iyo ang imahe ng Diyos. Amen. Saan natin makikita at mababasa sa Biblia na si Jesus may hikaw? Saan natin mababasa na si Jesus, mga kapatid, ay habang nangangaral maraming mga silver? Ha? Na habang nagsishare na salita ng Diyos, lasing at nagsisigarilyo pa. Walang ganon, hindi po makadiyos na pamumuhay. So, ibig sabihin mga kapatid, pag sinabing makadiyos na pamumuhay, sobrang lawak niyan. Amen. Kung dyan pa lang sa pagtatapat, bumagsak ka, tapos ka na. Sa pangalawa, hindi ka pa marunong magtiis, lalong tapos ka na. Ito lalo mga kapatid, sobrang laki po ng requirements na yan. Makadiyos na pamumuhay. Hindi ka dapat palaaway, hindi ka dapat nagsusulsul sa kapwa para mag-away sila. Amen. Ang dami niyan mga kapatid na dapat natin maintindihan sa pagiging makadiyos mga kapatid na pamumuhay. Sumunod po, ang sabi rito, ang mga gantimpala na ito ay ibinigay sa upuan ng paghukom ni Kristo. Ulitin ko po, ang mga gantimpala na ito na ibinigay sa upuan ng paghukom ni Kristo ay kinabibilangan ng buhay na walang hanggan, mga natatanging korona, otoridad at mga kayamanan na nagpapakita ng katarungan at pagpapahalaga ng Diyos sa ating paggawa sa Panginoon. So ito po mga kapatid, pagdating po doon sa langit, meron kang buhay na walang hanggan, meron kang mga natatanging korona. Pag sinabing natatangi, iba-iba pong level ng korona po ang ibibigay. Amen. Sumunod po, meron pong otoridad na ipagkakaloob sa atin at yung kayamanan. So ito yung pag-aaralan natin mga kapatid sa kabuuan at ihimay-himayin po natin. Ngayon, sumunod po, key rewards in heaven and Bible verses. Dito tayo babase ngayon mga kapatid. Ano po ba ang mga reward o mga gantimpala ng Diyos sa mga taong maliligtas? Una po, yung tinatawag po na buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan at presensya kasama ng Diyos. Ang pinakasubdulang gantimpala ay ang pagkakilala o pagkilala sa Diyos ng malapitan, walang sakit at kamatayan. Ang sabi po sa John chapter 17 verse 3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Yesu Kristo. Pansinin niyo po mga kapatid ang sabi ng Biblia. Ito ang buhay na walang hanggan. So meron po siyang certain na bagay na tinutukoy. Alin po ba ang buhay na walang hanggan? Ano po ito? Ang sabi diyan, ang buhay na walang hanggan daw talaga, pag basta ikaw ay makapasok na ng langit, ang buhay na walang hanggan ay ang makilala nila ang iisang Diyos. Amen. So kung ikaw po mga kapatid, ay pagkalooban ng buhay na walang hanggan ng Diyos, makikilala mo talaga kung sino ang tunay na Diyos. Amen. At kung sino ang nagbigay ng buhay na walang hanggan na yan. So, hindi mo po doon makikita mga kapatid yung kung sino-sino mga Diyos-Diyosan na sila Santo Niño, sila kung sino-sinong kalunsod, kung sino-sino mga kapatid na mga imakulada. Wala yan doon mga kapatid. Amen. Pagdating po doon, ang buhay na walang hanggan, ang makilala ang Diyos. Amen. At kapag nandoon ka na mga kapatid, makikilala mo ng totohanan ang Diyos. Amen. Makakasama po natin ang Panginoon. Mga kapatid, kung dito pa lang sa lupa, nagpapakita tayo ng mga bagay na wala tayong interes pagdating sa salita ng ating Panginoon. Alam niyo po, kung dito pa lang naboboring ka, baka lalong mas maboring ka na pagkasama mo ng Diyos. Amen.
Pero isa lang din ang tiyak. Hindi kami makakapasok doon. Amen. Bakit? Sapagkat ang tao po, napakahirap sa tao ang maniwala sa Diyos. Sapagkat iba po ang ipinapakita ng tao. Kapag sinabi niya naniniwala siya sa Diyos, iba naman yung pinapakita niya sa kanyang buhay, hindi po totoong naniniwala yun sa Diyos. So, kung titingnan po natin mga kapatid ng maigi, ang buhay na walang hanggan ay ang makilala natin ang Diyos. Makikilala po natin ang Diyos at magpapakilala po sa atin ang Diyos. Naunawaan natin mga kapatid. Sumunod po, ikalawa pong gantimpala na ating makakamit, ang korona ng katwiran. Pagdating po sa langit, mga kapatid, ilan kaya sa atin, mga kapatid, ilan kaya sa atin ang susuotan ng Diyos ng korona sa langit? Ngayon, mga kapatid, tingnan niyo pong maigi. Ang ikalawa pong gantimpala, korona po yan ng katwiran. Nai-imagine po ba natin bawat isa sa atin sa oras na haharap ka sa Panginoon, isa ka kaya sa lalagyan ng korona ng Diyos? Amen. Ngayon, ito po, i-assess natin ang ating buhay. Kung palainom ka, kung palabarkada ka, kung wala kang ginagawa para sa Panginoon at lumalangoy ka sa kasalanan, hindi mo po makukuha yan. Amen. Pangalawa, hindi mo na nga siya makukuha, hindi ka rin makakapasok doon dahil ang makakakuha lang yan, ang makakapasok sa langit. Ano po ang patunay na meron pong korona? Sige, sister. Sabi yan, ito ay ginagawad sa mga namumuhay ng matuwid. Tandaan nyo po iginagawad, ibinibigay po ang parangal, ibinibigay po ang reward doon po sa mga namumuhay ng matuwid. At sabik na naghihintay. Kung hindi ka naghihintay at wala kang hinihintay, hindi ka kasama sa bibigyan. Amen. Kasi tandaan po natin, ang daming tao, hindi po nila ito alam. Hindi po nila alam na ang ating Panginoong Jesucristo ay babalik. Majority po ng mga Pilipino at buong mundo, majority, hindi nila alam na babalik ulit si Jesus Christ. Amen. Ang alam lang natin talaga na matay si Jesus, pagdating na ikatlong araw, nabuhay siya, umakit sa langit. Pero marami hindi nakakaalam na meron siyang binitawang pangako, babalik ako at isasama ko kayo. Sino yung kayo, mga kapatid? Sila po yung mga matuwid, yung mga sabik na naghihintay. Amen. Ngayon, Praise the Lord. Hallelujah. ipapaalam ko sa inyo, sa mga hindi nakakaalam, babalik po si Jesus at hindi po natin alam kung kailan. Kaya ang sabi niya sa kanyang aral, magbantay kayo sapagkat darating ang Panginoon na parang isang magnanakaw. Amen. Hindi ninyo alam kung anong oras, anong araw, anong taon, anong buwan, anong araw. Hindi po natin yun alam. Pero ang isang tiyak, ang sabi ng Panginoon, babalik siya. So sa kanyang pagbabalik, para yan sa mga matuwid at sa mga sabik na naghihintay sa pagbabalik ni Jesus. Ngayon po mga kapatid, ngayong alam nyo na anumang oras pwedeng bumalik si Jesus. Magantay po tayo. Amen. Dahil yung mga nag-aantay, sila po yung pagbibigyan. At hindi lang po basta nag-aantay. Sige sister, tuloy natin. 2 Timothy chapter 4 verse 8, buhat ngayon ay natataan sa atin ang putong na katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad ng kanyang pagpapakita. Mula sa langit, mga kapatid, bababa si Jesus. At ang sabi diyan mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo sa sulat niya kay Timoteo, na buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katwiran, ang korona ng katwiran, ibibigay, ilalagay sa kanyang ulo.
Diyos ang maglalagay sa kanya nun. At hindi lamang po exclusively sa kanya. At ang sabi niya dyan mga kapatid, kundi sa lahat din naman. Lahat pala na nag-aantay sa Panginoon, lalagyan ng Diyos ng korona sa kanyang ulo. Amen. Dito mga kapatid hindi ka pa nga prinsipe, buhay hari ka na eh. Sa nanay mo pa lang Manalo. Inis na inis ka nanay mo sa iyo dadating ka lang pag gutom ka buhay hari ka. Ha? Mga kapatid, doon, ang Panginoon, hari siya. Pero siya ang maglalagay Amen. ng korona sa bawat isa po sa atin. Ganyan po ang gantimpala. Ano po yung unang gantimpala? Buhay na walang hanggan. Pangalawa, korona ng katwiran. Yan nga po yung, yan pong bersikulo na yan, ang malaking impluwensya. Kaya ko po na-compose yung kanta na korona ng katwiran. Naalala niyo po yung kanta na yan? Sa kabila ng mga hirap na yung dinaranas, may dahilan pa tayo para sumaya. Sa kabila ng di mabilang na yung kabiguan, may dahilan pa tayo para sumaya. Anong chorus nun? Magtiwala ka lang sa ating Ama, ang hirap ay may katapusan. Magpatuloy ka lang sa takbuhay ng buhay hanggang sa makamit mo na ang korona ng katwiran. Doon po yan nabuo. Yan sa bersikulo na yan. So ngayon po mga kapatid, sa ating po pagpapatuloy, ikatlo po na gantimpala. Ang sabi rito, ang korona ng buhay. O yung tinatawag mga kapatid na martyr's crown. Bakit naging martyrs sila mga kapatid? Sabi dito, ipinangako sa mga nagtiis ng mga pagsubok. Mga kapatid, ipinangako daw yan sa mga nagtiis. Okay? Nagtiis ng mga pagsubok, pag-uusig, o kamatayan. Naalala nyo? New Testament? Sila Esteban, Amen. ang mga unang Kristiyano, yung iba sinunog ng buhay, Amen. yung iba pinakain sa leon mga kapatid. Tingnan nyo nagtiis ng mga pagsubok, pag-uusig o kamatayan para sa kanilang pananampalataya. Hindi po nila binitawan ang kanilang pananampalataya. Yung mga unang Kristiyano, sinusunog po ng buhay. Kapag nalaman nilang ikaw ay tagasunod ni Kristo, dadakpin ka, susunugin ka ng buhay. May iba pang kapatid, mga kapatid, na binalatan ng buhay. Amen. Meron din tayong kapatid sa pananampalataya sa New Testament dyan. Di naman niya tayo kilala, pero kilala natin siya. Nakasulat kasi siya. Pinugutan ng ulo. Amen. Dahil lang sa pagsunod kay Kristo. Sa ating panahon, napakaswerte na natin. Amen. Dahil tumigil na po yung ganitong klaseng pag-uusig. Lalo na sa Pilipinas, hindi naman totally nawala na. Kasi may mga bansa po na kapag nalamang Kristiyano ka, yari ka. Papatayin ka talaga. May bansa po mga kapatid na bawal ka magdala ng Biblia dahil pag nagdala ka niyan, mayayari ka. Pero dito sa Pilipinas, mga kapatid, napakaswerte natin. Amen. Kabila, naririnig natin ang salita ng Diyos. Minsan pa nga, yung mga lasing, nag-words of God. Naririnig mo pa. Sa radyo, pagbukas mo, may salita ng Diyos. Amen. Pagdating ng linggo, di ba, buring na buring ang mga tao pag linggo. Ayaw nila yan kasi pag nagbukas sila, papalabas nila yung JIL, Misa ng Katoliko. Ayaw manood ng tao kasi wala silang interes sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi po nila alam na mayroong reward na binibigay ang Diyos. At ang reward na yan, ang makakatanggap lang yan, ay ang mga tao na seryoso, na nakakaunawa. Amen. Dahil pagkatapos po ng buhay na ito, mga kapatid, hindi po ito ang tunay na buhay. Amen. Pagkatapos ng buhay na to, buhay na walang hanggan o walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Mamimili ka lang, kapatid. Okay? So, sa ating pong pagpapatuloy, mga kapatid, sumunod. Start. James chapter 1 verse 12. Mapalad ang taong nagtiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay, ibig sabihin korona ng buhay,
na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Mahal po ba natin ang ating Panginoon? Amen. So kung mahal po natin ang ating Panginoon, mapalad daw po yung mga tao na nagtiis ng tukso. Hindi po yung tukso, mga kapatid, na tinutukso ka mataba. Hindi po yun. Tukso po yan, mga kapatid, yung mga matitinding mga pagsubok sa buhay. Okay? So ngayon, ang sabi dyan, mga kapatid, sapagkat pagkasubok, tandaan niyo po yung word pagkasubok, ibig sabihin, tapos na. Amen. Tested siya. Halimbawa, ikaw, pag hindi mo to ininom, babariling ko ulo mo. Oh, pag ito hindi mo ininom, halimbawa napadang ka, babariling ko ulo mo. Anong ginawa niya? Kahit iputok mo sa ulo ko yan, hindi ko ipagpapalit ang pananampalatayang tinanggap ko sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Ganun. Boom! Patay. Kung titingnan nyo, hindi ba't parang walang kabuluhan yung pagkamatay niya? Pag ikaw po ay taong walang pagkaalam ng katotohanan at katwiran ng Diyos, iisipin mo, ang tanga niya. Bakit? Bakit ko nasabing tanga siya? Pwede niya namang inumin yun eh. Dahil lang sa alam, namatay siya. Napakawalang kwentang kamatayan. Yan ang sasabihin ng tao. Amen. Pero sa mata ng Diyos, hindi ganun yun. Amen. Namatay siyang may kabuluhan. Amen. Dahil nanindigan siya sa kanyang paniniwala sa Panginoong Hesus. Ngayon, pagdating ng panahon, nahaharap na tayong lahat sa hukuman ng Diyos, sino kaya ang maliligtas? Hindi ba't yung nanindigan? Ang sabi ka pagkasubok sa Kanya, lahat tayo sinusubok. Kaya pag ikaw gusto mong maglingkod sa Panginoon Diyos, akala mo pag lilingkod sa Panginoon, masaya. Oh, bakit ka nagsisimba? Ang saya kasi dun sa simbahan eh. Hindi nila alam, susubukin sila. Amen. Minsan sa buhay nila susubukin sila. Sa paanong paraan? Minsan, madi-discourage ka sa kapatiran mo. Amen. Minsan, naisip mo na, bakit ganito to simbahan na to? Ibang-iba na yung simbahan. Yung pinuntahan ko dati yung simbahan na masaya, ibang-iba na ngayon. Hindi na ito yung simbahan na inaasahan ko. Mga kapatid, sinusubok po tayo. Hindi pwedeng hindi ka susubukin. Amen. Naunawaan natin, mga kapatid. Hindi pwedeng hindi ka susubukin. Sumunod po, mga kapatid. Next slide. Ikaapat na gantimpala ang korona ng kaluwalhatian. O yung tinatawag na the crown of glory. Praise the Lord. Ibinigay sa mga tapat na pinuno o mga pastol na nagpapastol sa kawan na may kusang puso. Yan. So ito naman, mga kapatid, ay bukod, kung mapansin ninyo, sa mga namumuno sa iglesia. Nawa natin, mga kapatid. Amen. Ang sabi sa 1 Peter chapter 5, verse 4, at pagkahayag ng Pangulong Pastor ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatian. Praise the So Lord. merong nakalaan para sa kanila. Sa mga namumuno sa simbahan na hindi namemera, hindi namumulitika, hindi sumasali, mga kapatid, sa mga gawain ng sanlibutan, mayroon pong nakalaan para sa kanila. Amen. So hindi na natin siya pakahabaan dahil yan naman po ay nakabukod doon. Sumunod po, mga kapatid, number 5 na gantimpala. Kayamanan sa langit o yung tinatawag na treasures in heaven. Ang sabi diyan, mga kapatid, mga gantimpala para sa pagbubukas palad at pamumuhunan sa kaharian ng Diyos kaysa sa mga ari-arian sa lupa. Okay, pakinggan po ninyo sa mga kapatid natin na hindi pa po namumuhunan sa Diyos. Pag sinabing namumuhunan, kanina nabanggit po yan ng mga kapatiran natin Namumuhunan ka ng oras, guys, Brother Jerome. Namumuhunan sa oras yung kapatiran na yun. Binibigyan siya ng oras. Pinupuntahan siya, nandun siya sa dagat. Ginagastusan ka pa, di ba, brother? Ginagastusan ka pa. Baka pinagmimerienda ka pa.
Baka may pagkakataon pa, sumimba ka na, o babayaran ko yung isang araw mo, sumimba ka lang. Matindi yun. Sino sa inyo nakaranas yun, mga kapatid? Nag-aakay kayo ng kaluluwa dahil gusto mong iligtas yung tao. Babayaran ko yung kalahating araw mo, akin yung 200 sa pamamasada mo. Sumimba ka lang, akin yung 200. Tanghali ka na bumiyahe, sumama ka lang sa akin. Magsimba tayo. Matindi pamumuhunan yun, mga kapatid. Kasi tingnan nyo, mga gantimpala para sa pagbubukas palad at pamumuhunan sa karya ng Diyos. Namumuhunan ka. Isa pa, pagbubukas palad. Nakikita mo mga kapatid na may kapatiran na nahihirapan, may kapatiran na tinamaan ng trahedya, tapos biglang magpapaipon ng offering ang mga leader sa simbahan, o magbigay tayo sa Panginoon, tapos ikaw, naku, di naman ako mabibigyan yan pag ako rin nahirapan. Mga kapatid, sa mga nagbubukas palad, para po yan doon, itong gantimpala na ito, at yung mga namumuhunan. Kaya wag po kayong magsasawa na ang baga na naman. Amen. Pledge na naman! Hindi niyo po ba alam na ang ambaga ng pledge na yan, tinuturuan tayo, sinusubok po tayo ng Diyos dyan. Gaya nitong TV na ito, hindi ko po yung pagkakahiya kahit mapanood dito sa YouTube. Sabagay, sa tagal nito, bayad na to sa susunod eh. Tandaan niyo po, ito pong TV na ito, kung ikaw po ay nasa katinuang tao, sa isipang mga tao, hindi ka makikiambang. Bakit? Wala ka namang papakinabangan dyan eh. Mabuti pa, bumili na lang ako ng bigas, ibigay ko sa nanay at tatay ko, natuwa pa sa akin. Pero hindi ganun. Ano pong ginawa ng mga kapatiran? Nag-usap-usap ang may mga trabaho, bumili tayo ng TV, nang sa ganun magamit natin para sa Panginoon, para may mga taong makaalam. Kasi ang hirap po sa panahon natin na nagbabasa lang ng Bible, napaka-manual. Ngayon po, napaka-accessible na po, babasahin nyo na lang. Tulog ka pa. Mga kapatid, babasahin na lang natin. Hindi na tayo yung alam nyo yung panahon po namin, maniwala kayo sa hindi. Yung panahon namin, sabi, basahin natin sa aklat ng ganito. Siyempre, kakapasok ko ng simbahan eh. Hindi ko alam paano buksan ng Biblia. May nag-assist sa akin. Buksan natin, halimbawa sa ganito, aklat ng James, pag ganun, hindi ko alam eh. Siyempre, wala akong alam eh. Biglang may nag-upload sa akin, inuro niya. Paano niya nalaman yun? Paano niya nalaman yun? Tapos maya, may nagpabukas na naman si pastor ng siyempre, hindi ko alam eh. Nagpabukas na naman siya, in-upload na naman ako, hinahanap. Nagtataka ako, paano niya nalalaman yun? Paano nangyari yun? Hindi ko talaga alam paano. Hanggang sa na-discover ko, para pala matutunan mong buksan ng Biblia, kailangan pala kabisado mo yung 66 books. Amen. Nung nalaman ko yun, tapos mayroon pang event na gawain sa simbahan, pang maramihan, parang camp. Alam nyo, meron doon, may contest doon, pabilisan mula Genesis hanggang Revelation. Nakita ko yun. Si Brother Rolito, yung nag-apply kay Brother Jerome, yun ang nag-champion nun eh. Ang bilis nun mula Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Kasi lahat, kung sino mag-representa, yun ang pinakamabilis. Mabilis pa kay Black Knight yun. Mga kapatid, ang bilis! Uy, maipamang bato ko yun. May Black Knight. Si Brother, siyempre, ngayon hindi na natin siya kasama ngayon. Ewan ko lang kung gano'n pa rin siya kabilis. Kasi nagtataka ako, sila, akala ko nag-uusap. Kanya-kanya pala sila ng habang magkakatapat. Genesis, nagpa-practice pala. Tapos kung nag-iosyoso ko, yung pala, hindi nila alam, gumawa ako ng hakbang na hindi nila alam. Encourage ako eh. Sinaulado ko ngayon mga kapatid. Alam nyo, base sa aking pagkakatanda, nakabisado ko ang Genesis hanggang Revelation, 14 minutes. Nakabisado ko na, nasa 14 minutes. 14 minutes and a half. Nakabisado ko. Pero wala silang alam. Wala silang alam. Kaya pag may pinapabasa na, hindi ko na kailangan ng approach. Kaya ko na yan. Ganun po mga kapatid.
Kaya nalalaman. So, napaka-importante pa rin tayo mga kapatid, ano, para lang magising kayo. Kaya ko yan sinabi. So, dito mga kapatid, ano, namumuhunan ka. Kailangan mo mamahunan. Sa mga kapatiran, nag-ambagan po kami. Ilang buwan to? Ba't mabayaran? 12 months to, 1 taon. Kaya kami mga kapatid, ginagawa po namin ito para sa Diyos. Amen. Hindi po namin iniisip na, pag nag-away-away tayo, basta sa akin yung saklakan na. Akin yung akin yung screen. Mga kapatid, hindi kami kami mga kapatid, tsaka hindi namin iniisip yun pag nasa Panginoon ka. Hindi mo iniisip na pag nagbigay ka, ano kung may nangyari? Ano pakinabang ko? Walang ganun mga kapatid. Ginagawa natin yan para sa Diyos. Amen. Amen? So, ayun po, namumuhunan po dapat tayo. No? At ang sabi rito, sumunod, sister. Sabi dyan, kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit na doon hindi sumisira kahit ang tanga. Hindi po yung tanga, ha? O yung tanga. Ano yan? Tagalog po yan na malalim. Tanga. Nakakita na po ba kayo ng ano ba, maliit na baul ninyo, pagbukas ninyo? May mga elementong species dyan. Sa mga particles, meron dyan mga apis, meron dyan mga baboy-baboy kung tawagin. May mga kung ano-ano may mga kuliklik pa nga dyan minsan. Mga kapatid, ganyan po yan mga kapatid. Sabi dyan, doon sa langit, wala daw pong tanga. Kahit ang kalawang, wala pala doon kalawang. At ang sabi dyan, at doon hindi naghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sa langit walang magnanakaw. Sa langit walang kalawang. Sa langit walang mga kung ano-anong mga kuliglig, mga ano pag binuksan mo. Sabi dyan, no, magtipon kayo ng kayamanan sa langit. Paano po yun? Pwede bang i-Gcash? Hindi po yung ganun mga kapatid. Spiritual po yan. Spiritual po. Ulitin ko po. Para makapag-ipon tayo ng kayamanan sa langit, spiritual po yan. Ano po yun? Paanong paraan natin magagawa na mag-ipon ng kayamanan sa langit? Ano po yun? Mamumuhunan ka sa Diyos. Mabuting gawa. Kailangan mong gumawa ng mabuti sa kapwa. Merong kapatid sa pananampalataya ng gugutom. Bigyan mo. Hindi yung mali yung pagbibigay ng ako. Bibigyan mo to. O bibigyan kita. Bibigyan mo rin ako. Hindi ka rin yung mga kapatid. Pag nagbigay ka, hindi ka nag-aasam ng kapalit. At wala kang interest. Na kaya pala tinutulong-tulungan mo siya kasi ang ganda ng ate niya. Hindi po yung ganun mga kapatid. Gumagawa ka ng mabuti, walang interest. At kapag ka nakita ng Diyos malinis ang puso mo sa paggawa ng mabuti, meron yun. May score ka doon. Nagkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Amen. So, ilan na kaya sa atin dito ang mayaman? Ha? Sa mga Kristiyano, huwag tayong magsasabing mahirap lamang tayo dito. Amen. Totoo naman eh. Mahirap tayo dito. Pero pagdating sa langit, mayaman tayo. Anong ebidensya? Gumagawa ka kasi ng mabuti sa kapwa. Kapag ka madamot ka, no? Hindi ka maasahan pagdating sa gawain ng Diyos. Nagtatago ka pagdating sa birthday at bigla ka lalabas. Mga kapatid, wala po tayong maiipon na kayamanan sa langit. Naunawaan po natin mga kapatid. Amen. Okay? Sumunod po. Number 6. Otoridad na mamuno. Alam niyo po, pagdating sa langit, bibigyan po tayo ng Diyos ng kapangyarihan na mamuno. Sa paanong paraan? Ang sabi rito, ang mga tapat na mananampalataya ay tatanggap ng responsibilidad na bagong kaharian, sa bagong kaharian. Revelation chapter 2 verse 26, at ang magtagumpay at tumupad ng aking mga gawa hanggang sa katapusan ay bibigyan ko ng kapamahalan sa mga bansa. Yan. So magkakaroon po tayo ng kapamahalaan pagdating sa langit. Kung ano po ang ibibigay sa iyo, ano ba, Brother Emma, to ikaw, pamunuan mo yung ganito. Kailangan niya yun, pamunuan. Amen. So, hindi pala siya pagdating ng sa langit, kasi ang ating pagdating sa langit, worship, puri-puri.
meron palang nakatoka. O, halimbawa, ikaw, mamuno ka sa ganito. Hindi natin alam kung anong klaseng bansa yan ibibigay sa'yo, kung anong bansa yan, pero bibigyan po tayo ng responsibilidad. Okay? Sumunod po, mga kapatid, number 7. Corona na magwagi ng kaluluwa. Ito yung topic ni Brother Emat kanina. So, meaning, Amen. akala lang natin, mas nakakalamang tayo pag paupo-upo lang tayo sa simbahan, tapos wala tayong dinadala na kaluluwa. At wag naman akalain nang nagsosoul winning o nag-aakay ng kaluluwa papalapit sa Panginoon, wag siyang dapuan ng sitwasyon na ayoko na nga mag-akay ng kaluluwa, nakakatamad. Ganyan mga kasama mo. Hindi lumabas ngayon, nasubo ka. Hindi mo pala talaga ginagawa para sa Panginoon ang pag-aakay ng kaluluwa. Amen. Kasi nakadepende ka pala sa kanila. Alam niyo po, sa pagiging soul winner, kahit ayaw magtrabaho ng mga kasama mo, magtrabaho ka lang. Amen. Bakit? Yes, Lord. Ang kapal naman ng mukha nila kung sila ang putukan ng corona. Wala silang ginagawa. Nakuha natin mga kapatid. Corona ng magwagi ng kaluluwa. Ang sabi rito mga kapatid, sa wikang Ingles, kasi sa Tagalog medyo komplikado eh. Sabi yan, for those who win others to Christ and disciple them. Yan. Kapag nakadala ka pala ng kaluluwa sa Diyos, turuan mo pala sila. Hindi yung, nadala lang kita, bahala ka dyan, mag-aral ka mag-isa. Hindi ganyan yung mga kapatid. Akayin mo siya kasi may mga bagay na hindi pa siya alam eh. Di ba? Di nabautismo na siya, no? Hindi niya pa alam lahat ng aral. Ngayon, susunduin mo siya. Punta ka, linggo. Oh, Brad, kamusta ka na? Pagharap na sa'yo, may dinuguan pa rito. Kakain na dinuguan pa na. Siyempre, tahimik ka lang. Nakain pa ako eh. Huwag kang KJ. Diba? Nakain pa ako. Tiisin mo lang. Huwag mong anuin. Patapusin mo na kumain. Pagkatapos na kumain, tsaka mo basahan. Alam mo, brother, bahagi ng paglilingkod natin sa Panginoon. Ang utos sa atin, eto, basa. Umiwas tayo sa pagkain ng dinuguan. Dahil yan ang aral ng Panginoon. Ganun po ba? Sige, last na to. Hindi na naman pa tayo. Hindi. Pagka ganon, siguraduhin mo tapos na yung pagkain niya kasi mamaya magsama ng loob eh. Diba? So, pag tapos na kumain, saka mo i-share ngayon, ay, bawal pala yan. Sige po. Ngayon pa lang nalaman, hindi naman po siguro mapunta sa impyerno. Diba? Hindi mo pa naman alam eh. Ngayon, alam mo na. Bahala ka lang kung gusto mo pa kumain. Pero ayun, mga kapatid, i-disciple daw sila. Pag may naakay ka pala, kailangan mo silang tiyagain. Amen. Hindi yung pag naakay mo. Kailangan mo kasi tiyagain yan eh. Kasi may time ka rin na matigas ang ulo, may time ka rin na basketball ang mas gusto niya kasi Bible study. Kailangan mo tiyagain yun. Huwag mong susukuan yun. Ngayon, pag ikaw napuno, sayang naman. Sa sobrang puno mo, ikaw, ilang beses ka nang tinuturuan, ang bobo-bobo mo. Nagalit sa'yo, yung bang Kristiyano? Di tapos ka. Yung bang Kristiyano? Inuhukuman mo ako? Yan. So magkakaroon po tayo ng malaking problema dyan. So kailangan po ng pagtsatsaga dyan. Ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 19. Sa English natin babasahin kasi sa Tagalog medyo hindi ganun kaklaro. Ang sabi dyan, for what is our hope? Ano daw ang ating pag-asa? O ang ating kagalakan? O ang ating corona ng kagalakan? Yan. Crown of rejoicing. Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? So maliwanag. Meron pong corona ng pagwawagi o yung tinatawag na the crown of rejoicing. Di ba? Napakasaya nun mga kapatid na naligtas ka. Kasama mo yung kapatid mo. Kasama mo yung nanay mo. Nakakay mo sila sa Panginoon. Tapos, tatapikin ka nila. Anak, salamat hindi mo sinukuan si tatay.
Kahit na naging masama akong tatay, naging masama akong nanay sa'yo, naging masama akong kuya sa'yo, hindi mo ako sinukuan. Hindi ba't napakasarap nun? Kaya mga kapatid, tumatama. Crown of rejoicing. Amen. Kasi lahat ng masamang ginawa nila sa'yo, nakalimutan mo dahil sa galak na naramdaman mo na nadala mo sila sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Nakuha natin mga kapatid. Number 8. Ikawalong, gantimpala, ang putong na walang kasiraan. Pag sinabing putong, corona po yun. O yung tawag na incorruptible crown. Ang sabi dito, it is awarded for self-discipline and victory in the Christian life. So maliwanag po na ang putong o ang corona ng walang kasiraan, hindi nasisira, hindi na-expire. Ang sabi din mga kapatid, ito daw po ay ibinibigay doon sa mga mananampalataya na may self-discipline. May disiplina sa sarili. Okay? At mayroon silang pagtatagumpay sa kanilang buhay Kristiyano. Lahat po ba ay may disiplina? Marami ngayon simbahan, walang disiplina eh. Nagpipreach ang pastor eh. Kanya-kanyang kwentuhan sa likod eh. Walang disiplina eh. Pag sabi, ganito, corona, naniniwala ako may corona talaga. Nag-uusap siya, modus na ganyan eh. Mga kapatid, wala nang disiplina. Wala nang disiplina sa katawan. Nunuhan natin. Minsan, iniisip natin para mabuhay tayo, kakain dapat tayo. Pero sa panahon natin ngayon, ang pagkain ang pumapatay sa iyo. Dahil wala kang disiplina. Alam mo na, high blood ka, kain ka pa rin ng kain ng pares. Maaga mo talagang makukuha ang corona. Panalo. Mga kapatid. So kailangan ng disiplina sa lahat ng aspeto, sa mapa-physical, mapa-spiritual, kailangan ng disiplina. Kung feeling mo nakakatamad magbasa ng Biblia, disiplinahin mo sarili mo, magbasa ka. No? Kung feeling mo inaantok ka sa pangangaral, disiplinahin mo sarili mo, kung anong tingting, lagyan mo yung mata mo. Para magising ka, o kaya simplihan mo ng aspili, tusukin mo yung leg mo, pag inaantok ka. Para magising ka. Diba? So, ayun po mga kapatid. So, maniwanag po ba yan? Okay? Ang corona ng walang kasiraan. So, ibinibigay po yan doon. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 9, verse 25. Sa English ko po ulit babasahin ha. Sabi dito, and every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Sabi sa wikang Tagalog, sige daw, sister. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay. Okay, diyan muna tayo. Lahat daw ng manlalaro, may disiplina sa lahat ng bagay. Tingin nyo si Manny Pacquiao, magiging world champion kung patulog-tulog. Mga kapatid, na Panginoon, basta pag-championin nyo lang ako, okay na ako rito. Kaya siya nag-champion dahil sa tinding disiplina niya. Sa tulog niya, sa kain niya. Lalabang ka, kakain ka ng marami. Hindi ka mananalo, ang bigat ng katawan mo. So maliwanag po, ulitin natin sister. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay. Sige. Upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Okay, tingnan niyo, ano pong mga natanggap ni Manny Pacquiao at ng ibang atleta ng Pilipinas? Ano pong gantimpala yun? Panandalian na gantimpala. Pero matindi ang kanilang disiplina para makamit ang gantimpala na yun. Pero yung gantimpala na sinasabi, panandalian lang. Ano sumunod? Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Tingnan nyo. Yung gantimpalang hinahangad natin panghabang panahon. Okay? Panghabang panahon siya mga kapatid. So ito po yung putong na kung saan ay hindi po nasisira. Amen. Okay? Sumunod po, number 9. Special recognition. Yan. Ito po yung sumunod na gantimpala, ikasang na gantimpala, espesyal na pagkilala. Ngayon, sabi dito, kasama sa mga pangako sa mga mananagumpay ang pagtanggap ng nakatagong mana o mana, isang bagong pangalan.
Yan. Ang sabi sa Revelation, chapter 2, verse 17. Sabi diyan, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago at siya'y bibigyan ko ng batong puti. At tignan niyo ha, yung magtatagumpay daw dito sa lupa na ito, habang naglilingkod ka, nagpapatuloy ka, hindi ka sumusuko, talagang sineryoso mo paglilingkod sa Panginoon, ang sabi dyan ng mga magtatagumpay, bibigyan ko ng manang natatago. At siya'y bibigyan ko ng batong puti. Tingnan nyo ha, bukod yung manang natatago, may nakatagong mana para sa'yo. At ang sabi dyan, batong puti. Hindi yan yung bato ni Darna ha. Batong puti. Hindi natin alam kung ano po itong batong ito. At ang sabi dyan, at sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yung tumanggap. Yan. So, bibigyan po ng bagong pangalan. Okay? Naman natin mga kapatid. Amen. Okay. Sa ating pong pagpapatuloy, number 3 and 5 ng Revelation. Ang magtagumpay ay darantang gayon ng mga mapuputing damit at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. So pagdating po sa langit mga kapatid, ang magtatagumpay daw ay dadamitan po sila ng mapuputing damit. Amen. So itong mga damit natin na ito, hindi po ito makakapasok sa langit. Amen. May exclusive na damit na panglangit na ibibigay po sa atin sa oras na tayo po ay magtagumpay. So inuulit ko po, kasama sa mga pangako, sa mga manang nagumpay, ang pagtanggap ng mana at isang bagong pangalan. Magkakaroon tayo ng bagong pangalan at mga puting damit. Yan. So maliwanag po. Number 10, for the last, bago tayo magtapos. Sabi rito, ang pangwakas na gantimpala o yung tinatawag na ultimate reward. So, ito na yung sukdulan na reward na pwede nating matanggap pagdating po sa langit. At ito po ay mababasa sa Revelation chapter 21, verse 1 hanggang 27. So, ang haba nito. Pero pumili lang ako ng ilang bahagi na kahit paano ay mapanghawakan natin. Okay? Ang sabi rito mga kapatid, bago tayo sa versikulo, sabi rito, the joy of being in God's presence, seeing Him face to face, and the culmination of an eternally satisfying relationship with Him. So yung ultimate reward, yung pinakasugdulang reward, o yung gantimpala na matatanggap po natin, ito po yung kagalakan sa presensya ng Diyos. Yung tipong ang dami mong sinakripisyo dito sa lupa. Ang dami mong iniwan para sa Panginoon. Ang dami mong pinaglaban para sa Panginoon. Ang dami mong hindi binitawan para sa Panginoon. Pagdating doon sa langit, mga kapatid, sa Panginoon po tayo. Mapapalitan ng lahat ng pagdurusa natin ng kagalakan dahil nandoon na tayo sa presensya ng Diyos na pinaglalaban po natin. Praise the Lord. Ngayon po, ang sabi dito, makikita natin siya ng face to face. Mukhaan na. Eh, huwag kayo maniniwala dito na nagpakita sa akin si Jesus sa likod ng kabuti. Mga kapatid, nung nagpakita sa akin si Jesus, naalala niyo yung Jessica Soho, nagsusunog ng basura, tapos di yung usok, umaano sa pader, may humugis na mukha, si Jesus daw. Tingnan niyo yung Diyos, nagpakita sa basurahan. Ganun ba kahirap ang Diyos? Mga kapatid? Pagdating dito sa langit, mga kapatid, face to face na natin siyang makikita. Kung face to face natin siyang makikita, kung possible, baka yakapin mo pa siya. Baka yakapin pa natin ang Panginoon. Bakit? Dahil sulit lahat ng ipinaglaban mo sa Diyos. Tapos yung iyong kaibigan na walang panahon sa Diyos. Lahat ng kakilala at mahal mo sa buhay na hindi nagbigay ng panahon sa Diyos.
Minaliit ang paglilingkod sa Diyos. Walang panahon sa Bible study, walang panahon pumunta sa simbahan. Lahat sila, impyerno ang kahantungan nila. Amen. Samantalang ikaw, nandudun ka sa langit. Hindi po ba't napakasakit nun? Amen. Na makita mo ang nanay at tatay mo nasa impyerno, mga kapatid mo at kaibigan na nasa impyerno, tapos ikaw nasa langit. Di ba masakit yun? Huwag naman sana mangyari, mga kapatid. Gawa natin ng paraan. Maglingkod po tayo sa Diyos. Amen po? Amen. Revelation chapter 21, verse 4. Tingnan niyo po. Pagdating sa langit, tandaan niyo po, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wow. Alam niyo po, mga kapatid, na iisipin mo pa lang, sulit lahat. Nung sakripisyo mo, pag-aakay mo, gumagastos ka 500 para lang i-invite yung kapatiran mo o yung kaibigan mo, gumagastos ka ng napakalaki para lang sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, maliban sa gumagastos ka at namumuhunan ka, ang dami pang problema sa buhay mo, ang dami mo bang mga utang, ang dami po bang mga kapatid, mga mag-uusig sa buhay mo, ang dami po bang kaaway. Ang sabi niya, pagdating po sa langit, papahiran niya ang bawat luha na sa kanilang mga mata. Tandaan niyo po yung salita, papahiran niya ang bawat luha. So, ibig sabihin, pagdating sa langit, may huling iyak, na iiyak tayong lahat. Nakuha ninyo? Pero itong iyak na to, hindi po to iyak na pang mundo, yung tipo, yung Honda ko di ba bayad? Hindi po ganun yun. Hindi po yun. Hindi ganun ang iyak na yun. Kundi, yung iyak na yun, salamat! Amen. Dahil pinaglaban ko, hindi ko isinuko ang aking pananampalataya sa Diyos. Amen. Papahiran ng Diyos sa luha mo. Lahat ng pinagdaanan mo sa buhay, masusulit. Biruin nyo ha, ang papahid niyan, Panginoon. Lahat po tayo. At ang sabi diyan, at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Magkakaroon na tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi na tayo mamamatay. At ang sabi diyan, hindi na magkakaroon ng dalamhati, yung pag-iyak, no? O mga pananambitan. Dito, umiiyak tayo. Minsan namatay si nanay, si tatay. Minsan may tanong pa sa Diyos, bakit ganun? Bakit kailangan sila mamatay? Mahal na mahal po aking mga magulang, bakit po pinahintulutan na ganyan, Panginoon? Pagdating doon, wala na pong dahilan para umiyak tayo. Okay? At ang sabi din, mga kapatid, ang hirap, ang mga bagay ng una ay lilipas na. Lahat ng paghihirap, lahat ng tiniis natin, mga kapatid, wala na. At ang sabi rito, sa Revelation chapter 21, verse 7, ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. Kaya nga sabi, mga kapatid, welcome. Diba? Good and faithful servant. Tama ba? Well. Well done, good and faithful servant. Ngayon, mga kapatid, pag-isipan natin maigi ito. Sabi rito sa conclusion, key rewards in the Bible. So ito na po, ibubuod ko na po bago tayo magtapos. Sige. Ano po ba ang mga reward? Meron po tayong pinag-aralan na tatanggapin ng tao kapag siya po ay maligtas. Sige. Una, the crown of righteousness. Sumunod, the crown of life, the crown of glory, the crown of rejoicing, the crown of the imperishable crown, o yung hindi nasisirang corona, ang kapamahalaan, mamumuno ka sa langit, bibigyan ka ng Diyos ng leadership kung paano ka mamumuno. Sumunod, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Meron kang special recognition, kikilalanin ka ng Panginoon doon. Sumunod. At yung ultimate reward, yan yung last, di ba? Yan yung ultimate reward, mga kapatid. Sa Panginoon po tayong lahat. Ngayon, mga kapatid, bago po tayo magtapos, sino po sa atin ang gustong makamit ang mga reward? Taas ang kamay. Amen. Di ba lahat tayo gusto natin? Pero ano ang dapat nating gawin?
para makamit po natin yan, basahin natin ang Gawa, Kapitulo 2, versikulo 38. Ang sabi po ng Biblia ay ganito. Sige. Sumagot si Pedro, revise po. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin. Okay. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Tingnan Santo. ninyo, para makamit po natin yung 10 gantimpala na ito na ating pinag-aralan, kailangan pala natin magsisi sa ating mga kasalanan. At ang sabi dyan, kailangan po nating mabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Kaya kung hindi ka pa rin nababautismuhan at wala kang balak magpabautismo, hindi po tayo mga kapatid, hinihingi ko po yung atensyon sa ating mga natutulog na kapatid. Okay? Seryoso po ang Diyos sa kanyang reward. Pero ang tao, kailangan seryoso siya. Amen. Ngayon, kung ibig nino man tumanggap ng reward, ang sabi ng Panginoon, magsisi ka sa iyong kasalanan. Ang sabi sa kanyang salita, magsisi ka. At anong sumunod? Magpabautismo ka sa pangalan ni Jesus. Ang bautismo po ay hindi po usapang pangrelihiyon. Amen. May mga tao na, kaya ayaw nilang magpabautismo dahil dikit na dikit sila sa kanilang relihiyon. Gaya ko po, ako po ay isang nihitibong Katoliko mula kaugat-ugatan ko. Pero, pagdating ba sa langit, hahanapin ng Diyos, anong relihiyon mo? Katoliko. O, ikaw lang sa langit. Ikaw, born again, impyerno ka. Hindi ganun po. Hindi ganun ang magiging hatol ng Diyos. Ang hatol ng Diyos, kahit nasaan ka pang relihiyon, hanggat hindi ka nagsisisi at hindi ka nagpapabautismo sa pangalan ni Jesus, wala kang reward na matatanggap sa Panginoon. Amen. Praise Kaya sa pagsisisi sa ating mga kasalanan, napaka-importante niyan mga kapatid. Kung ayaw natin ng reward ng Diyos, isa lang dapat mong gawin. Huwag mong seryosohin, huwag kang magsisi at magpabautismo. Sapat na yun para may impyerno ka. Amen. Pero kung gusto mo talagang maligtas, kapatid, ipaglaban mo ang narinig mo. Amen. Dahil kung paano kang pinaglalaban ng Diyos sa mga naririnig mo ngayon, Amen. lalaban ang Diablo para mawala ang focus mo sa dapat mong gawin sa Panginoon. Amen. Tatandaan niyo po, marami pong kapamaraanan ng Diablo para pigilan ka. Kaya nahihirapan ng taong magpabautismo. Pagpaisip sa iyo ng Diablo, oh, tagal-tagal mo ng ganito, di ba? Bakit ka magpapalit ng reliyon? Pero isa lang ang aking sasabihin sa inyo at paulit-ulit ko sasabihin, hindi ito usapan ng reliyon. Amen. Usapan ito, ikaw at ang Diyos. Amen. Ikaw ba'y magsisisi? Ikaw ba'y magpapabautismo? Nasa sa iyo yan, kapatid. Kaya kung ako po sa inyo, mga kapatid, mag-isip po tayo ng tama. Amen. Dahil pag namatay ka ngayon, nang hindi ka nagsisisi, at hindi ka nabautismuhan, wala kang reward na makukuha sa langit. Kaya samantalang habang tayo po ay nabubuhay, ito po ay panawagan po sa atin ng ating Panginoon. Huwag po natin sasayangin ang pagkakataon nito. Hallelujah. Naunawaan natin mga kapatid. Praise the Lord. So sa ating pong pagtayo, sa ating mga bisita, at sa ating mga kapatid, bago tayo magtatapos, meron akong challenge sa inyong lahat. Wala pong tao na mananatiling nakaupo. Kundi lahat po tayo, luluhod tayo sa Panginoon. Sa ating pagluhod, maging totoo po tayo sa ating mga sarili. Na nagsasabi, Panginoon, narinig ko ang lahat ng iyong mga salita. Narinig ko na mayroon palang reward sa langit. Nais ko po makamit ang reward. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, let us come to the Lord. Magpapababa po tayo. At sa mga kapatiran po natin sa aming mga bisita, kung ibig po ninyong magpabautismo, wala pong bayad. Ngayon mismo, pwede kayong bautismuhan mga kapatid. Alang-alang sa inyong kaluluwa. Amen. Huwag niyo pong hahayaan mga kapatid na mawala sa inyo ang narinig ninyo. Dahil seryoso po Diyos. Mga kapatid, hindi ba kayo napapagod dito sa lupa?
Puro problema na tayo rito. Yung iba sa atin may mga utang. Yung iba sa atin may problema sa pamilya. May problema sa kapatid. May problema sa trabaho. May problema mga kapatid sa negosyo. Ang dami pong nagpapahirap sa isipan natin mga kapatid. Yes. Hallelujah. Paano kapag ka ikaw ay nawalan na ng buhay ngayon? Kung dito pa nga lang halos mawalan ka na ng pag-asa. Kung mawalan ka ng buhay ngayon mga kapatid, ano pa ang ating asa? Kaya sa oras pong ito, bigyan po natin ng pagkakataon ng ating sarili na makalapit sa presensya ng ating Panginoon. Sa ngayon, hindi po natin makikita ang Diyos. Pero mararamdaman natin siya. May pamamaraan. Hindi man natin makita ang Panginoon ngayon ng harapan. Yes. Pero nararamdaman natin ang kanyang presensya. Hallelujah. Yes. Ang kanyang presensya ay sapat mga kapatid para tayo'y manampalataya na darating ang panahon. Hindi lamang presensya niya ang paulit-ulit na nararamdaman Yes, natin Lord. ngayon, kundi makikita natin sa mismo ng mukhaan. Yes. At kung paparami, atin pa siyang yayakapin mga kapatid na nagpapasalamat sa Panginoon, na salamat sa Diyos, salamat sa iyo Ama, na ako po ay nakatagal, na ako po ay nagtagumpay, na ako po ay nagpatuloy. Kaya sa oras na ito mga kapatid, let us worship the Lord. Let us kneel down. Let us bow down mga kapatid. At kausapin natin ang ating Panginoon na nagpapakumbaba sa ating Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon at ating po tinatawagan ang tagapagmuna ng gawain.